Tayo pong lahat ay tumayo para sa muling pagbabasa ng salita ng ating Diyos sa umagang ito. Kanina po ay ating binasa ang Psalms chapter 3 verses 1 to 8 po. Ngayon po ay ating na lang po babasahin ng Psalms 3 verses 3 and 4 po. Kung nariyan na po kayo, sabayan po ninyo ako sa pagbabasa. Chapter 3, verse 3. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. Verse 4. I cried aloud to the Lord, and He answered me from His holy hill. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, banal, makapangyarihan at tapat magpakailanman, kami po ay muling nagpapasalamat, Panginoon, sa oras at pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa amin upang kami ay magtipon, sama-sama kaming manalangin, dakilain ka, purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka. At gayon din, Panginoon, sama-sama kaming magsalo-salo sa mensahe na inihanda mo sa amin sa umagang ito. Aming panalangin, O Diyos, nabuksan mo ang aming mga mata, ang aming mga puso at isipan at matanggap namin ang iyong salita sa umagang ito. Magamit namin ito sa aming mga buhay pananampalataya. Higit sa lahat, Panginoon, maibalik namin sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan sa iyong ngalan. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Mahina po ba yung boses ko po? O okay naman po? Yan. Okay po? O mas lumakas po? So, tayo po ay magkakaroon muli ng pahinga sa pangangaral o sa sermon series sa Romans, no? Dahil malapit na po tayo magtapos sa Book of Romans. I think siguro 2 chapter na lang po, no? 15 and 16 ang naiiwan po natin sa Book of Romans. At sabi nga po ni Elder Rickson, no, nung siya ay nangaral sa Psalms, ay tayo po ay magkakaroon ng pamutat. Dahil puro doktrina nga po ang Book of Romans. At naalala ko lamang po, no, nung realization ko lamang po, nung ginagawa po itong preaching ko, ang Romans po ay sinimulan natin January 2024, first Sunday. So, simula January hanggang ngayong taon po ay nasa Romans pa rin po tayo. At meron pa po tayong 2 chapter na hindi pa natatalakay sa Romans. At kung titignan po natin, no, since halos 1 year or 1 year and a quarter ang Romans at ang Psalms naman ay may 150 chapters, no, kung i-calculate natin o i-multiply natin, ang Psalms ay may 150 chapters, baka maaari po, no, na humigit kumulang 10 years, no, yung ating preaching sa Book of Psalms. Kasi ang instruction po sa amin ni Pastor L.A., 1 preaching per chapter lang po. Sa mga nag-aaral po sa CMC, di po ba sa isang chapter pwede magkaroon ng 3 preaching, 2 preaching. So yun po yung usapan po namin. Kaya kung makikita po natin, ang daming chapter ng Psalms, at sa Psalms 119 po, ang daming verse. No? Yun lang po yung realization ko na sa susunod na dekada, in the next 10 years, ay nawa, sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya, at madatnan po tayo ng ating Diyos na patuloy na lumalago at patuloy po tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga po ni Elder Rolly na sa pagdating sa Psalms, no, naway dumating na ang ating Panginoon para hindi na natin aaralin, aawitin na lang natin yung Psalms. Kaya tuloy po tayo sa ating pangangaral sa umagang ito. Muli, ang Psalms po ay marami po ang may akda. No? Marami po ang author. No, andyan po si David na kung saan halos kalahati o mahigit sa kalahati yung inattribute pagdating sa mga sulat sa Psalms. Andyan din po yung kanyang anak na si Solomon, 2 chapter po sa kanya, and si Moses, no? Chapter 90, kay Moses po iyon. Sumulat din po sa Psalms ang family ni Asaph, ang sons of Korah, si Heman at si Ethan, no? And kung makikita nyo po, no, mostly sa mga author ng Psalms, sila ay Levites. Except kay Solomon and Moses.
So pag sinabing Levite sa isang Christian setting, sa isang Kristiyano, pag sinabing Levita, anong pumapasok sa isipan nila? Musician, no? Musically inclined, no? Sila yung mga keeper sa sanctuary. At kaya kung makikita natin yung pagkasulat sa Psalms, yung singing niya is more on worship, more on music. Talagang poetry in motion, yung Psalms. At nasulat po ang Psalms, no, in a very long span of time. No, kasi andyan nga po yung sulat ni Moses chapter 90. So imagine 150 individual psalms and different people across the history ng Israel po. At kung makikita nyo nga po, ang daming chapters. We can say that Psalms is one of the most diverse book in the Bible. At marami pong paksa, marami pong subjects pagdating po sa Book of Psalms. Andiyan po yung God and His creation. In chapter 1 and 2, pinakilala po ang ating Diyos. No? And next po yung war, pakikipaglaban, giyera. Andiyan po yan po ay subjects sa ating sa Book of Psalms. Andiyan din po yung worship, yung wisdom. No, ito po yung mga subject na makikita natin sa Book of Psalms. Sin and evil, judgment, no? Paghuhukom ng ating Diyos, justice, no? Hustisya ng ating Diyos. And lastly, yung coming of the Messiah, ang pagdating ng tagapagligtas. At sa dinami-dami po ng subject, ganun din po yung genre. Sino po yung mga nagsi-CMC dito? Di po ba nasa integrity of the word po kayo? Di po ba meron pong yung narrative, ano pa po ba? Yung didactic, iba't ibang genre po yung makikita natin sa Bible. And sa loob mismo ng Psalms, may iba't ibang genre. Meron pong hymns of praise, may lament o panaghoy, meron pong thanksgiving, pasasalamat sa ating Diyos. Meron din pong kingship psalms o yung pagpapakilala sa ating Diyos bilang hari. Meron pong wisdom, bibigay ng karunungan. Meron pong songs o psalms of confidence or trust. No? Pinapakita yung pagtitiwala ng author sa ating Diyos. At yan po yung ating paksa ngayong umaga. Yung confidence and trust. At mga kapatid, no, yung Psalms, the book of Psalms, helps us to appreciate the relationship of these ancient songs to Jesus. Ito pong librong ng Psalms ay may tulong po na ma-appreciate natin. Ano ba yung connection, no, ng mga Psalms na ito sa ating Panginoong Hesukristo? At kung makikita nyo nga po sa New Testament, ang Panginoon na po natin nagsabi in Luke 24, no, sabi po ng ating Diyos, after His resurrection, sabi po ni Jesus Christ, all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. So si Christ ang fulfillment ng Psalms. So in the Old Testament, including Psalms, they are looking forward to Christ coming, His suffering and His glory. And in the New Testament, Jesus and the writers in the New Testament, no, they are confirming, affirming, expressing that Christ has suffered, yung glorification ng ating Panginoon. And in addition, Jesus was revealed as the object of the worship of Psalms. So yung Psalms ay pinopokus nito, yung attention natin to Christ. Okay po? So yun po yung ating brief review pagdating sa Book of Psalms. And normally po sa isang preaching, kayo po ay gumawa ng mga preaching sa discipleship. Hindi po ba? Kinulungan po kayo ni Pastor L.A. Ano pong book po ba? Jonah. Hindi po ba? And sa isang preaching, meron pong issue. Hindi po mawala ang issue. At ang preaching po natin ngayon is more on devotional. So ang issue lang na may babanggit ko po sa inyo ay merong problema. So issue na, problema pa. At ang problema nga po, ang nakakalungkot lang isipin, na sa ating panahon ngayon, ang basehan kung bakit daw nabubuhay ang tao dahil meron pa siyang problema. Hindi po ba? Pag tinatanong tayo, nandito ka pa sa mundo, kaya ka nabubuhay dahil meron ka pang problema. Which is wrong. Pero in truth, yes. No? Kasi ang mundo natin ay corrupt, pinasok ng kasalanan, kaya tayo ay merong problema. Pero hindi tayo nabubuhay dahil sa problema.
Nabubuhay tayo dahil sa ating Diyos. Nabubuhay tayo dahil meron tayong pagtitiwala sa ating Diyos. At yan po yung makikita natin sa Psalms 3 na ating pong tatalakayin ngayon. At meron po tayong 3 puntos sa Psalms 3. In verse 1 and verse 2, himayin po muna natin. In verse 1 and verse 2, makikita po natin yung lament o yung pagdadalamhati ni David. In verse 3 and verse 6, makita po natin yung confession ni David. In verse 7 to verse 8, yung petition and conclusion ng kanyang Psalms. At bago po tayo himayin o bago po natin talakayin yung buong Psalms 3, pakilala ko po muna sa inyo sino si David. Kilala niyo na po ba si David? Bata pa lang po pinapakilala na si David. Si David po yung gumawa ng arko. Hindi po, no? Nakikinig po kayo dahil nagtaasan ng mga kilay nyo. Si David po ang pumatay kay Goliath. Di po ba? Gamit niya yung string na hindi po balatik Pero iba po yung gamit niya, no? At kung makikita nga po natin sa Bible, si David po ay inuluklok ng Diyos bilang maging hari. Siya po ang pumalit kay Haring Saul. At ang bansag nga po kay David is a man after God's own heart. Dahil sa kanyang faithfulness sa ating Diyos. No? Yes, may downfall kay David. Nagkasala po siya. Siya ay tao din. Gaya natin nagkasala. But in his faith, siya ay repentant. Kaya po yun po yung bansag sa kanya. At sa Hebrews 11 nga po siya ay Hall of Famer. Parang NBA, parang wrestling, Hall of Famer. Kasi yung achievement, yung talagang grabe yung faith ni David sa ating Diyos. No? And in Psalms 3 po, sa mga Bible nyo, pag tinignan nyo, ang title po niyan, ang intro pala, A Psalm of David when he fled from Absalom, his son. So bakit si David ay tumatakas sa kanyang sariling anak? No? Sino pong nabasa ng istorya ng between David and Absalom? Makikita po natin ang storya na ito sa 2 Samuel, specifically in chapter 15. But ipapakilala ko po sa inyo sino si Absalom naman. No? Si Absalom po, makikita nyo po kanyang storya from 2 Samuel, I think 3. At natapos po ang kanyang buhay around chapter 19. At ang meaning po ng pangalan ni Absalom ay peaceful. Peaceful po. Pero yung storya ay hindi peaceful. No? So si Absalom po ay pangatlong anak ni Haring David kay Maaka. At siya po ay merong strong influence, malakas ang influensya niya sa mga nasasakupan ng kanyang tatay. At to make the long story short po, ito po yung nangyari. Sa kaganapan ng buhay ni Absalom na may resulta po in a murder, pagpatay. At doon nagsimula yung hatred niya, nagsimula yung pagiging murderer niya, adulterer po niya, at yung deceitful na Absalom. So isipin nyo, peaceful yung pangalan mo, tapos murderer ka, may hatred ka. Ano po yung kaganapan na yon? Si Absalom po ay may kapatid, ang pangalan po ay si Tamar, anak din po ni David. Si Tamar, sa ating sa millennial, ang tawag po ay Diyosa. Kasi grabe yung kagandahan daw ni Tamar ng panahon na yon. So yun yung term, sa millennial term is Diyosa. At si Absalom at si Tamar, meron po silang kinakapatid, si Amnon. At si Amnon, siya ay pinagnanasaan niya si Tamar na nauwi po sa pangmomolestya. So nauwi po sa rape. Si Tamar po ay ni-rape ng kanyang kinakapatid na si Amnon. At dahil po doon, syempre bilang kapatid, si Absalom at si Tamar, dahil po doon, nagkaroon ng hatred si Absalom. Siya ay nagplot na para napatayin si Amnon.
At brutal nga po yun eh. Kasi ang nangyari po yung murder during their gathering. So nagsama-sama silang magkakapatid at doon pinatay ni Absalom si Amnon. At syempre po, ayun, pinatay po yun. Tayo nga, tirahin natin yung kapatid natin pag nagsumbong yung kapatid natin sa ating magulang. Natatakot tayo eh. Baka anong gawin nung nanay o tatay po natin. Po ba? Dahil doon, natakot si Absalom sa kanyang tatay, kay David. At yung dahilan, para siya ay lumisan, pumunta siya ng Geshur. At doon po siya nanirahan for 3 years. Though, kung babasahin niyo po sa 2 Samuel, no, sinabi po doon, David wanted to reconcile. Gusto niya ulit magkabati sila ni Absalom. However, hindi po nabanggit kung may action na ginawa si David regarding doon sa kaganapan ni Amnon and Tamar and Absalom killing Amnon. Wala pong nabanggit sa Bible, sa 2 Samuel. At yun nga po, ang nag-effort pa para magkabalikan, no, mag-reconcile si David at si Absalom ay yung general ni David na si Joab. Nakakasunod po. No, si Joab po yung general ni David. Siya pa yung nag-effort para makabalik sa Jerusalem si Absalom. Nung nakabalik na si Absalom sa Jerusalem, hindi pa rin sila reconciled. Sapagkat nasa Jerusalem lang si Absalom, nasa Jerusalem din si David, pero magkahiwalay sila ng tahanan. Okay po? So, for 2 years nangyari yon. And after 2 years, eto na nga, nag-reconcile na nga sila. Nag-asama na sila in a very short amount of time. So, pansamantala lang yung kanilang reconciliation. Sapagkat si Absalom, meron na siyang hatred sa kanyang tatay. Dahil nga, parang inactive inaction yung tatay niya. Nandun na rin yung kanyang pride. Kasi sa tingin niya, kaya nang i-overthrow yung tatay niya. Kasi malakas na impluensya niya sa bayan ng Jerusalem, sa Israel. At ito po, yun nga po, meron na siyang resent sa kanyang tatay at gumawa na siya ng paraan para i-overrule, no, yung kanyang tatay na si David. Ginawa niya, ipinoclaim niya ang sarili niya bilang hari sa bayan ng Hebron at nagkaroon na nga po ng conspiracy. Dito na po papasok yung substrate. Na kung saan, marami na nagsasabi na kukubkubin ni Absalom ang bayan ng Jerusalem. At kanyang papatayin ang kanyang tatay, kanyang tatalunin ang kanyang tatay na si David. At makita po natin, no, yung dahilan bakit tumakas si David kay Absalom. Why David flee from Absalom? Dahil kinatatakutan niya, sa kanyang buhay siya ay may takot sa kanyang sariling anak. Di po ba parang ang hirap nun kayo, magulang, mahal na mahal mo yung anak mo. Pero subail yung anak mo at may balak ka pang patay. Hindi mo alam paano haharapin kasi mahal mo yung anak mo. And yet, gusto ka niyang paslangin. So, wisdom na binigay sa kanya ng Diyos is to flee, tumakas. And, putulin ko na po yung storya, ang ending po niyan ay namatay po si Absalom. Natalo po si Absalom. Dahil na rin po sa providensya ng ating Diyos, no, gumamit po ng instrumento. Ang mga alagad ni David, kanyang priest, yung kanyang advisor, at nagkaroon po ng delay kasi may planong atakihin na talaga si David dun sa bayan ng Manahim. At doon po ay nagkaroon ng delay, nagkaroon ng tsansa para sumugod si David at natalo po nila si Absalom. At brutal po yung pagkamatay ni Absalom. Hindi ko alam kung brutal o somehow nakakatawa. Kasi ang kwento po doon, no, sa Bible, siya ay nakasakay, no, sabihin natin ng kabayo, at sumabit ang kanyang buhok sa puno. So, di ko alam paanong pony ang ginawa niya, ba't sumabit yung buhok niya sa puno, at doon po siya nadatnan ni Joab at yung mga sundalo ni David, at doon na po siya napaslang. Okay po. So, makita natin yung kalagayan ni David, no, na he is fearing for his life dahil malakas na nga ang kalaban, sarili niya pang anak, malakas ang impluensya. Kaya naman, he run, no? He flee from his son. At balik po tayo sa verse 1 and verse 2. Makita po natin yung psalm o yung prayer ni David. Sabi po ni David, no? O Lord, verse 1, O Lord, how many are my foes? Many are rising against me.
Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. So nakwento ko na po sa inyo yung backdrop. No, bakit? Ito yung prayer ni David. Yung backdrop na ang kanyang sariling anak ay papatayin siya, kukubkubin ang bayan nila. No po? At ito po yung kanyang panaghoy, ito yung kanyang pagdadalamhati, yung kanyang pangamba. At makita po natin sa kanyang panalangin na ito, he is acknowledging the affliction. Verse 1 and verse 2, acknowledging affliction. Ina-admit po ni David in verse 1 and verse 2 na ang kanilang kalaban ay marami. How many are my foes? At hindi niya po dinideny. David is not denying the gravity of the threat against him. Di po ba? Sa atin kasi minsan pag may problema, problema lang. Di po ba? Pero ito po si David, grabe yung bigat nung threat sa kanya, buhay ang kapalit. Di lang po yun, di lang buhay niya. Pati mga nasasakupan niya. Yung kanyang asawa, ang kanyang mga general niya. At yung bayan ng Israel ay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Di po ba? And makita natin sa kanyang prayer, he is not denying the gravity against him. Naiintindihan niya yung challenge sa harapan niya. Yung challenge na hinaharap niya. At gayon din, during that time, dahil grabe na nga po ang kalaban, ang influensya ng kalaban, yung influensya ni Absalom, marami na nagsasabi. Ayan po, inadmit ni David, many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. So may bumubulong na kay David na hindi ka i-deliver, hindi ka ililigtas ng iyong Diyos sa problemang ito, sa threat na ito. At sa atin mga kapatid, no, makita po natin, tayo po ay may iba't ibang affliction sa ating mga buhay. May iba't ibang adversities, may iba't ibang problema tayong kinakaharap. Kanya-kanya po tayo. Po ba? Maaaring problemang pinansyal. Alam naman po natin yon. Kasi ang resource sa mundo ay nauubos. Po ba? Hindi naman po kayo problemang relasyon. Sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, may problema. Gaya po nito kay David. Sarili niyo pong anak ito. Itinetreat po siya. No? Ano pa po ba yung mga problema na kinakaharap ng isang mananampalataya? Sa trabaho, tayo pinag-uusig dahil sa ating pananampalataya. Sa ating paniniwala. Na minsan ay parang ang hirap na lumaban. Minsan gusto mo na lang mag-resign dahil hindi na tugma yung binibigay ng trabaho sa iyo. Pero, nagpapatulog ka. Gayon din, at dahil nandito pa po tayo sa mundo, dahil sa kasalanan, pumasok nga po ang sakit. So, meron pa rin tayong affliction sa ating mga sarili. May karamdaman, may sakit, may health crisis na tinatawag. Higit sa lahat, yung spiritual battle. Andito pa po yung kasalanan. At tayong mga mananampalataya, araw-araw tayong nakikipagbaka sa kasalanan. And sometimes, minsan talagang overwhelming na yung problema, yung affliction, yung persecution, yung struggle natin sa mundong ito. Patong-patong na. No? Sabihin na po natin, may sakit kayo. Dahil may sakit kayo, hindi kayo nakapasok. Dahil hindi ka nakapasok, tinawagan ka ng boss mo. Nagalit sa yung boss mo. Sabi sa ng boss mo, hindi ka makakasahod. So, financial crisis agad. May sakit ka na, may health crisis ka na, may work pressure ka pa, may financial crisis ka pa. At dahil wala kang sahod, nagalit ngayon yung asawa mo. Nagkaalitan pa kayo ng asawa mo kasi wala kang maibigay. May sakit ka nga, hindi ka nga nakapasok. Galit pa yung boss mo. So minsan, overwhelming. Nagpapatong-patong yung mga problema sa ating buhay. And makita natin sa Psalms 3, ano yung naging tugon, ano yung naging resulta ng prayer ni David na ito. At makita natin yung sample, mga kapatid, na even in the face of these overwhelming odds, David
did not lose hope. Mababasa po natin sa mga susunod na talata. Inamin na po niya dyan, maraming kalaban. At nandun na nga yung doubt na, Panginoon, ililigtas mo ba ako? Pero nagtitiwala siya sa ating Diyos. Kaya nga po yung title po ng ating sermon, nalimutan ko pa lang banggitin. No, ang title po ng ating sermon ay Trusting God in the Middle of Trouble. So parang generic po. Trust, trouble. Pero I think it's a reminder for us since tayo ay nandito pa sa mundong ito. So tuloy po tayo, no? In verse 3 and verse 6, makita naman po natin yung sunod na punto. So ano yung makukuha natin? Verse 3 and verse 6 is the confession of trust and confidence in God. Confession of trust and confidence in God. Sabi po ni David in verse 3, "But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head." Verse 3 po muna tayo. So nakita po natin yung confession ni David. Kanyang pagtitiwala sa ating Diyos. Na sa kabila ng overwhelming odds, ng problema na kinakaharap niya para sa kanyang bayan, at sa kanyang sariling anak, at sa kanyang buhay, anong sinabi ni David? Aking Diyos, ikaw ang aking kalasag. You are my shield. You are my glory. Ikaw ang aking karangalan. You are my lifter of my head. So ano po yung lifter of my head? Di po ba pag ang tao balisa, malungkot, nag-aalala, laging nakayuko? Pero ano yung confession ni David sa kanyang pagtitiwala sa Diyos? You are the lifter of my head. Ang Diyos ang magtitingala sa kanya sa kabila ng affliction na ito. At yun nga po, makita po natin, no? Si David ay hari. Siya ay may nasasakupan. Siya ay may army. No? Pwede siyang manlaban, pwede nilang labanan yung army na meron si Absalom. But makita natin, no? Ano yung na-recognize ni David? Na sa kabila ng resources niya, sa kabila ng ability niya na lumaban, wala doon yung kanyang strength. Wala doon yung kanyang security. Wala siyang tiwala sa kanyang sariling kakayanan. Sapagkat alam niya na ang Diyos ang kanyang protector. David recognized that his strength and security are not found in his ability to fight back and his earthly resources. But his trust is in the Lord, his protector. Alam naman po natin ano yung kalasag, ano yung shield. Sa mga mahilig po manood ng yung Lord of the Rings, no? Kingdom of Heaven, yan, yung mga crusades. No? Yung shield, ang panangga. Sa kung ano man ibato ng kalaban, sa espada, sa pana, sa bato. And alam po natin gaano katibay yung shield. Ano pa kaya na meron si David, na meron din tayo? God is our shield, our protector in times of danger. And also, not only our shield, but God is also our glory. Sabi po ni David, "You, O Lord, my glory." Ano ba yung karangalan na meron si David? Siya ay hari. Yes. Naating niya yung pagiging hari. But hindi niya nakita yung worth ng pagiging hari niya. Ang karangalan ay sa Diyos. Meaning na anuman ang posisyon na meron tayo, no, sa kabila ng problema, ang karangalan o ang glory pa rin na meron tayo ay yung glory natin kay Christ. Ang glory natin sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, no, alam ko po na bawat isa sa atin ay may problema, may pakikibaka na kinakaharap. Maaaring hindi nyo nababanggit sa inyong kapatiran, kinikimkim nyo lang. But understand, just like David, no, that God is our shield. He is surrounding us with His protection. At yung glory po natin, hindi po yung success natin, hindi po yung achievements natin sa buhay. Yung glory
No, sa gitna ng trials, ng tribulation, yung glory natin ay yung relationship natin sa ating Diyos. That is our glory. Just like David. God is our glory. At yun nga po, no, sometimes sa bigat ng problema na ating kinakaharap, tayo ay nadi-discourage. No? Tayo ay nanlalambot, nangihina. Feeling natin, talo na tayo. Minsan talo talaga tayo. No? But remember this. Just like David, that God is the lifter of our head. Maaring tayo balisa, tayo po ay may anxiety, sa dami ng problema, sa overwhelming problems na ating kinakaharap sa mundong ito. Remember that God is the one who will restore our hope and our worth. Hindi po sa sarili nating kakayanan, kundi sa pagiging tapat ng ating Diyos sa ating mga buhay. So yun po yung verse 3, no? Yung confession of trust. Ito yung tiwala ni David sa ating Diyos. Ng ating Diyos ang kanyang kalasag, ang kanyang shield, ang kanyang glory, and the lifter of my head. Now makita natin yung confidence na meron si David in verse 4 to 6. In verse 4, I cried aloud to the Lord, and He answered me from His holy hill. Verse 4, confidence. Anong confidence na meron si David dito? Na ang Diyos ay sinagot siya. No? Yung nga po, umiyak siya. I cried aloud to the Lord, and He answered me. David's confidence that God will hear and respond to his cry. Ito po yung bunga ng pagtitiwala niya sa ating Diyos. Ito yung resulta, yung confidence, yung kumpiyansa na meron siya sa ating Diyos. Na ang Diyos ay faithful, na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin, na ang Diyos ay mabuti. Kung titignan niyo po, nire-recall ni David sa kanyang buhay kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanya, kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya meron siyang confidence na ito, na sa kanyang pagtitiwala, alam niyang sasagot ang Panginoon, ang Diyos. David is recalling the faithfulness and the goodness and the mercy of God throughout his existence. Simula nung siya'y nabuhay, hanggang sa punto ng buhay niyang ito. Siya ay may kumpiyansa, siya ay may confidence that God will answer, that God is faithful, that God is good. At makita po natin sa ating mga panalangin, dahil panalangin po ito ni David, na sometimes, hindi sa lakas ng ating panalangin, no? Hindi rin sa gaano ka-eloquent, gaano kaganda yung panalangin natin. Kasi minsan ang problema, sobrang bigat, umiiyak na lang tayo. Hindi po ba? Minsan, sobrang bigat ng problema, hindi na natin alam ano yung sasabihin natin. Na humihiga na lang tayo, umiiyak. Lord, ayoko na. Lord, suko na ako. But remember, recall sa ating mga buhay, especially mga Christians, kayo Christians na, tayo Christians na, that God is faithful. That as you trust God through the middle of trials, troubles, tribulation, God is faithful and He will answer. We can trust that God will hear and respond to us. He is always listening. And He is always present to deliver us from afflictions. So yun po yung confidence na meron si David sa ating Diyos. The next verse po is verse 5 and 6. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. Verse 6, I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Ito pa rin yung confidence, yung bunga ng pagtitiwala ni David sa ating Diyos. Yung confidence na meron siyang peace. Peace in God, peace of God, peace with God. Na sa kabila ng trial, ng affliction na ito, siya ay nakatulog. Muli nga po siyang gumising. At anong sabi niya? For the Lord sustained me. Now, despite the dangers around David,
David finds peace in God's presence. He is able to sleep and rest. Nakatulog po si David, nakapagpahinga po siya. For he knows that God is in control. Let this be a reflection sa ating mga prayer, sa ating buhay. Hindi po ba? Kasi minsan, pag mabigat yung problema, tinutulog po natin eh. Hindi po ba? Problema, tulog ko na lang yan. Baka pagising ko, wala na yan. Pero minsan, yung problema, ang gumigising naman sa atin. No? Matutulog na lang tayo, magigising tayo madaling araw, maiisip natin yung problema. Hanggang saan hindi na tayo makatulog. Pero nakita natin si David, sa kanyang pagtitiwala sa ating Diyos, no? Na ma-replicate po sana natin na siya ay nakatulog. No? And know that it is God who sustained him. At sa mga buhay natin, it is God who sustains us. This deep peace that comes when we trust in God in the middle of chaos. Just to clarify mga kapatid, no, peace doesn't mean absence of problem. No? Yung kapayapaan ay hindi ibig sabihin niyan wala kang problema. Sa ating mga Kristiyano, may problema ka pero may kapayapaan ka. Kasi nakikilala mo ang ating Diyos at alam mo na ang Diyos ay tapat. Sa iyong pagtitiwala sa ating Diyos, ay may tugon. It is God who sustains us. At sa mga verses na binasa po natin, no, makita po natin sa ating buhay, sometimes, itong mga problema, itong crisis na ating kinakaharap, itong affliction, itong struggles, sometimes it is a call, no, to remind us how faithful God is. No? Gaya ni David, nire-recall niya kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang buhay. At yung confidence niya na may sagot ang ating Diyos sa kanyang problema. Sa ating mga buhay, ganun din po tayo. Bigat ng pinagdadaanan mo. That sometimes you may also ask, gaya ni David, you may doubt, Lord, will you deliver me from this? Malalagpasan ko ba ito? Dahilan na hindi ka makatulog sa gabi. And darating po yung pace na yun sa ating mga buhay. Ano po? However, if that problem is constant, no? Kung tayo may problema at di tayo pinapatulog ito matagal na, no? Pagdating sa problema, ay ang worry natin ay paano malagpasan yung problema. Unang takbuhan natin, no, ay hindi ang Diyos, then there is a problem between you and God. No? It may be an indicator. No, kung di ka makatulog sa gitna ng problema at matagal na yung problema mo na yan, it may be an indicator na hindi mo pa talaga natututunan na magpahinga, magtiwala sa ating Diyos. Ano pa sabi sa Matthew 11 ng ating Panginoon? Come to me. I will give you rest. Psalms 55. Philippians 4:6. Yung mga verses ng mga Kristiyanong lupaypay na. Sa pananampalataya. And yet, no, they continue. Di po ba yun yung instruction ni Jesus sa kanyang mga disciples sa New Testament? Na huwag mong alalahanin ng bukas. Do not be anxious about tomorrow. Because tomorrow has enough worries of its own. Kaya, kung nakikilala natin ang ating Diyos, gaya ng pagkilala ni David sa ating Diyos, we know, una nating takbuhan, gaano mang kabigat ang problema, gaano mang kagaang ang problema, it is God who we run to. Sa Diyos po tayo tumatawag.
Not on our own glory. Hindi sa ating resources, hindi sa ating sariling kakayanan, but to God. Sa bawat problema po, no? Patingin ko, sa bawat problema na ating kinakaharap, it should always be directing us to God. Yun po yung pananampalataya dapat na meron tayo sa ating Panginoon. Yun po yung tiwala na meron dapat tayo sa ating Diyos. So yun po yung confidence, ay yung confession of trust and confidence in God. Now in verse 7 and verse 8, maikli na lamang po ito. Verse 7 and verse 8, makita naman po natin, no? Ito po yung petition and conclusion na nung prayer ni David. At ito po yung believer's blessing. Yan, verse 7 to verse 8. Basahin ko po, verse 7. Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Verse 8, salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Dito pa rin, nakita pa rin natin yung unwavering faith ni David sa ating Diyos. Na sa kabila ng overwhelming odds, sa kabila ng overwhelming numbers, na sila ay kukubkubin na ni Absalom, ang buhay niya ay nasa threat na ng kamatayan, nandun pa rin yung kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Grabe nga po, kung makita nyo, grabe po yung tiwala ni David. Basahin niyo po doon sa verse 7. No? Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. Ikaw na ang bahala, Panginoon. Ano pa sabi? You break the teeth of the wicked. Yung mga sinasabi nila sa akin na hindi mo ako ililigtas, doon sila mapapahiya at ililigtas mo ako. Grabe yung unwavering faith na meron si David. He knows that no matter how great the threat is, God is greater. Kaya maging example po, no, sa buhay natin si David. Aside dun sa alam natin na David and Goliath, no, na hindi naman tayo si David, but we can replicate ano yung pananampalataya, no, yung faith na meron si David in trusting God, in confidence in God. In our lives, we can have this same confidence, just like David. David's trust is not in his own strength, but is in the power of God. For he knows, we know, sa ating mga problema, that deliverance comes from God alone, and He brings blessing to His people. At to conclude po, no, doon sa kanyang verse, nakita pa rin natin yung combination ng pagtitiwala ni David sa ating Diyos. At yung blessing, yung pagpapala in verse 8, salvation belongs to the Lord. Hindi pa rin sa sarili niya, kundi sa Panginoon pa rin. And may your blessing be on your people. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, no? In our conclusion, sabi ko nga po, ang issue ay mayroong problema. And sometimes, no, ang nagiging basihan, bakit daw nabubuhay ang isang tao, ay dahil meron siyang problema. Which is wrong. Which, may katotohanan rin naman. Kasi nga, tayo nandito sa kurap na mundong ito, na punong-puno ng problema, kaya lahat tayo makakaranas ng problema. Dahil pumasok ang kasalanan. And yet, as Christians, we know, we believers of God, if you are a believer of God, no, you know that you do not exist because of these problems. You exist because of God. You exist because you have your trust in the Lord. Marami ditong nabubuhay pero patay na. At patay pa rin sila sa kasalanan. Patay pa rin sila sa problema. Pero tayo, sa gitna ng problema, meron tayong peace. Meron tayong buhay. Dahil pinagkaloob sa atin ng Diyos. Buhay para sa atin.
Dahil po yun sa pagtitiwala natin sa ating Diyos. Na siya rin naman nagbigay. Yung trust na yun ay blessing pa rin sa ating ng Diyos. No? At ano po yung maging reflection po natin? So wala po akong challenge. Meron lang po akong tanong. No? Maging reflection po sa bawat miyembro ng Christian Word Center. First is, do we truly know, no, and trust God of the Bible in our lives like David? Ang liit pala. So ito po, no, pakinggan nyo na lang po. Do we truly know and trust God of the Bible in our lives like David? Do we even believe in the promises of God in Christ for us? Mga kapatid, in afflictions, trials, troubles, all we need to do is trust and believe the gospel, for the Lord is good and faithful to His servant. And I hope every one of us attain the level of trust and confidence that David has. No, kaya yun po yung tanong ko, how do we reach the level of trust and confidence that David has? Yung level ng pagtitiwala at confidence na meron si David sa ating Diyos. Diyan ko po kayo iwan sa tanong na iyon. I think it's time for you, no, to study the Bible. It's time for you to, kasi lagi po tayo sa New Testament. And hindi po namin alam, kami mga elder, kung lagi po kayo nagbabasa ng Bible. And to build the trust, di po ba dapat nakikilala mo yung isang tao para magkaroon ka ng pagtitiwala sa kanya? Ganon din sa ating Diyos. Paano mo may build yung trust sa inyong Diyos kung di mo naman siya nakikilala? Paano ka magkakaroon ng level ng confidence at ng trust gaya ni David kung hindi mo siya nakikilala? Paano mo malalagpasan yung mga problema? Kung di ka naniniwala, nagtitiwala sa ating Diyos. And that's our reflection for today. That you study your Bible. You pray. No? For us to reach the level of trust and confidence that David has. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay umawit ng isang hymno. So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more
trust Him more. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, na tapat magpakailanman, muli kami ay nagpapasalamat sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos, sa natanggap naming salita. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga problema, na aming mga pinagdadaanan sa buhay, trials, tribulation, affliction, persecution, ay pinalahanan mo kami, Panginoon, na Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. At aming panalangin, O Diyos, sa mensahe na aming natanggap, na gaya ni David, ay ma-attain namin, Panginoon, yung level na meron si David sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang kumpiyansa na meron siya sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil patuloy kang nagiging tapat, patuloy kang tapat sa aming mga buhay. At sa aming paglakad sa mundong ito, aming panalangin, O Diyos, na samahan mo kami. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, nang sa gayon, O Diyos, ay patuloy ka naming makilala, lumalim kami sa aming mga pananampalataya, at sa bawat problema na aming kakaharapin, ay Ikaw ang aming maging unang takbuhan, Panginoon. Muli, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Maluwalhati at madakila ka. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.